Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4271-4280. Kabanata 4271. Hindi kayang linangin ni Yori ang Chaos Sacred Art, kahit na mayroon siya nito. Sinusubukan niya ang lahat ng paraan upang makuha ang Blight Omniscience dahil hindi niya malilinang ang Chaos Sacred Art. Nagbago ang opinyon ni Yori kay James pagkatapos niyang ialok ang Chaos Sacred Art. Pakiramdam niya ay nakakaawa na maalis ang naturang powerhouse. Tiyak na magiging isang walang katulad na powerhouse si Wyatt na may kaunting oras pa. Kapag nangyari iyon, maaari silang magkaisa upang sakupin ang Greater Realms. Ang lahi ng Doom ay magkakaroon ng ganap na pamamahala sa Greater Realms. Tinapik ni Yori ang balikat ni James at nakangiting sinabi, "Mabuti. Ikaw ay isang mahuhusay na magsasaka, Wyatt. Gusto kitang patayin para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, nagbago ang isip ko. Mapapanatili mo ang Chaos Sacred Art. Gamitin ang iyong oras ng mabuti upang linangin ito ng matagumpay. Bilang mga nilalang ng Doom Race, dapat tayong magkaisa at makabuo ng isang kapahamakan." Salamat, Sir Yori. Lumingon si James sa iba pang Dooms at sumigaw, "Ano ang ginagawa ninyo? Magmadali at batiin ang aming bagong Patriarch." Agad na naalala ng mga matatanda ng lahi ng Doom ang kanilang sarili. "Congratulations, Sir Yori. Natutuwa akong ikaw ang bagong Patriarch, Sir Yori." Marami sa mga matatanda ang mabilis na bumati kay Yori. Natuwa naman si Yori sa naging reaksyon nila. Akala niya ay magiging mahirap ang pakikitungo kay Dolph. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling hikayatin siya ni Wyatt. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanya, mayroon pa rin siyang mga alalahanin tungkol sa pananatili ni Dolph. Desidido siyang ipa-abolish ni Dolph ang kanyang cultivation rank. Gayunpaman, napakalakas ni Dolph, at kung aalisin niya ang kanyang cultivation base, malaki ang epekto nito sa kabuuang lakas ng Doom Race. Napaisip si Yori, nag-iisip kung paano pinakamahusay na makitungo kay Dolph, novel drama. Maya-maya, lumingon siya kay Dolph at sinabing, "Masyado kang makapangyarihan, Dolph. Wala pa akong tiwala sa iyo, at hindi rin ako naniniwalang madali mong isuko ang posisyon bilang Patriarch ng Doom Race. Hahayaan kitang mabuhay sa ngayon, ngunit kailangan kitang panatilihing makulong." "How dare you?" Galit na galit si Dolph. Nakipagkompromiso na siya at sumuko sa kanyang posisyon, ngunit wala pa ring balak si Yori na palayain siya. Agad na sumingit si James, "Pare, huminahon ka." Makatuwiran ang pag-aalala ni Sir Yori. "Napakalakas mo at naging ating Patriarch sa loob ng maraming taon. Isa kang prestihiyosong figure sa amin. Siguradong nag-aalala si Sir Yori na pangunahan mo ang mga powerhouse na magrebelde laban sa kanya. Ikukulong ka lang niya saglit at wala siyang planong kitilin ang buhay mo. Basta loyal ka sa lahi natin, I'm sure papalabasin ka ni Sir Yori very soon." Tumingin si Dolph kay James. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil sa labis na reaksyon. Bagamat matagal na siyang Patriarch ng lahi ng Doom, hindi siya nagpatinag sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Samantala, si Wyatt ay nakolekta at maaaring kumilos ayon sa mga pangyayari. Sabi ni Dolph, "Sige, ikulong mo ako. Dahil nag-aalala ka, tatatakan ko ang primordial spirit ko at papasok sa Soul Pagoda. Maghihintay ako hanggang sa magkaroon ka ng sapat na tiwala sa akin para palabasin ako." Gumaan ang pakiramdam ni Yori sa kanyang mga sinabi. Agad siyang nag-order, ipadala si Dolph sa Soul Pagoda. Mabilis na lumapit ang ilang Dooms at nagsabi, "Sa ganitong paraan, pakiusap." Hindi na nagsalita pa si Dolph at tumalikod na para umalis. Lumapit si James kay Yori at nakangiting sinabi, "Sir Yori, lihim ko ring nilinang ang Omniscience Path. Gayunpaman, medyo mababa ang mga natamo ko kumpara sa iyo. Nasa 7th stage pa lang ako ngayon.
Umaasa ako na mabigyan mo ako ng gabay. Kung maaari mo rin bang ibahagi sa akin ang Blight Omniscience pagkatapos mong makuha ito? Sinimulan ni James ang pabor kay Yori. Oo naman, hindi iyon magiging problema. Tinapik ni Yori ang balikat ni James at nakangiting sinabi, Wyatt, itinatalaga kita bilang Great Elder ng Doom Race. Sa Dooms, pangalawa ka lang sa akin, at walang ibang makakapag-utos sa iyo maliban sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4272. Sarap na sarap si James sa pwesto. Ang pagiging dakilang elder ng lahi ng Doom ay magbibigay sa kanya ng makabuluhang kapangyarihan. Bukod sa Patriarch, walang ibang makakapagpawalang bisa sa kanyang mga desisyon. Siya talaga ang may pinal na sasabihin sa karamihan ng mga bagay. Si Hera, na ginaya ni Lada, ay hindi na nagsalita at aalis na sana ng maayos ang lahat. Palm, Grand Patriarch, sabay-sabay na nagpaalam ang The Doom Race's Elders, novel drama. Ang iba pang mga lahi ng 10 Great Races ay nagbigay pansin sa Doom Race. Nagtiwala sila kay Dolph at piniling umatras. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi ang kanilang inaasahan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang Patriarch ng lahing kaluluwa ay may tame time na ekspresyon. Tumingin siya sa Ursa's Patriarch, nagtanong, Geralt, pangalawa lang ang Ursa sa Doom Race. Ngayong si Yori ay naging Patriarch ng Doom Race, hahabulin niya tayo para sa ating mga token. Kung hindi natin ito ibibigay sa kanya, tiyak na sisirain niya ang ating mga lahi. Si Geralt Wagstaff ay ang Ursa's Patriarch, isang kilalang powerhouse sa buong taon. Ang kabuoang lakas ng mga Ursa ay napakaganda rin. Ang Patriarch ng lahing kaluluwa ay hindi nais na pangasiwaan ang sitwasyon at sinubukang itulak ang mga Ursa na manguna. Sa sandaling iyon, lahat sila ay may solemne na ekspresyon. Wala sa kanila ang umaasa na haantong sa ganito. Ang Patriarch ng Angel Race, si Jethro Amani, ay nagsabi, sa totoo lang, hindi ko iniisip na ang Doom Race ay magkaisa at mamuno sa Greater Realms. Nang marinig ito, ang iba ay napalingon sa kanya na nagtataka. Sinabi ni Jethro, sa nakalipas na ilang taon, ang swerte ng human race ay lumakas. Ang Doom Race ay marahil ang tanging pag-asa natin sa pagsugpo sa mga tao. Sa nalalapit na hinaharap, ang labanan sa swerte ng Chaos ay malamang na sa pagitan ng human race at Doom Race. Ang iba sa atin ay hindi man lang makakalaban sa kanila. Sa palagay ko, dapat nating suportahan si Yori na makuha ang Blight Omniscience kaya swerte na sugpuin ang mga tao. Wala kaming awayan sa Dooms, kaya hanggat ibinibigay namin ang mga token, maaari kaming mamuhay ng payapa. Gayunpaman, mayroon kaming alitan sa dugo sa human race. Sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, nagsanib sanhi kami at winasak ang 50 kapangyarihan ng human race. Sinuri ni Jethro ang sitwasyon at ibinahagi ang kanyang opinyon. Ang swerte ng human race ay unti-unting lumalakas, at alam na alam ito ng mga powerhouse ng Greater Realms. Habang lumalaki ang swerte ng human race, hangin na ang swerte ng kanilang lahi. Ang Dooms ay ang tanging hindi naapektuhan. Sa kabaligtaran, talagang nagkaroon sila ng pagtaas ng swerte. Ang mga salita ni Jethro ay nagpaisip sa ibang mga patriarka. Ang kanyang pagsusuri ay napakamakatwiran. Gayunpaman, nag-aatubili silang sumuko sa Doom Race ng napakadali. Kung hindi dahil kay Wyatt, ang kanilang mga kababalaghan ay namatay na sa Ancient Realm. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Geralt, dapat nating panatilihin ang ating lakas. Hindi mahalaga kung ang human race o ang Doom Race ang manalo sa labanang ito. Ang mananalo ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo. Ito ang perpektong pagkakataon para sa atin na umatake. Sumasang-ayon ako. Ngayon lang lumitaw ang Grand Patriarch ng Doom Race, ngunit ang kanyang sigla ay hindi mukhang mahina. Sa katunayan, siya ay tila puno ng buhay, na kung saan ay napakakakaiba. Siya ay halos mamatay sa labanan sa Primordial Realm. Imposible para sa kanya na nakabawi. Siya ay dapat na hindi kapani-pani walang mahina ngayon. Sa paghusga sa kanyang kalagayan ngayon, siya ay dapat na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Maaaring siya ay pumasok sa Kylum Acme rank. Impossible yan, di ba? Napasigaw ang mga patriarch sa posibilidad. Kahit ano paman, hindi magandang ideya na makipag-away sa Doom Race ngayon.
Kahit nawasakin natin sila, mabibigat na kabiguan ang mararanasan natin. Samantala, ang human race ay magkakaroon ng mas maraming oras para lumakas. Kapag nangyari iyon, tiyak na mapapawi tayo. Kailangan nating hayaang supilan ng Doom race ang human race. Ito ang pinakamagandang opsyon natin. Ang mga powerhouse na naruroon ay may kakayahang makakuha ng pananaw sa hinaharap. Matapos ang isang detalyadong talakayan, nakarating sila sa isang conclusion at piniling ikompromiso sa ngayon. Kung ang Doom race ay dumating upang hingin ang kanilang mga token, ibibigay nila ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanila na labanan ang human race. Sa lohikal na pagsasalita, ang human race ay dapat magkaroon ng mga powerhouses na tumataas dahil ang kanilang kapalaran ay lumalakas. Gayunpaman, walang anumang human powerhouse na nagpapakita. Ito ay nag-aalala sa akin. Mahigpit na iginiit ni Yori na walang kinalaman sa kanya ang insidente ng Cloud Race. Kung nagsasabi siya ng totoo, tiyak na ang mga tao ang nasa likod nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4273. Ipaubaya na natin sa Doom Race ang mga problemang ito. Ibibigay natin ang mga token, ngunit dapat mamatay si Soren. Matagal na siyang nakulong at dapat ay mahina na talaga. Dapat madali para sa atin na patayin siya. Matapos talakayin ang sitwasyon, nagpa siya ang mga patriarka na ibigay ang kanilang mga token. Kasabay nito, nagpa siya din silang magtungo sa Cloud Race ng magkasama. Pagkatapos makuha ni Yori ang Blithe Omniscience, magkakaisa sila para patayin ang pinakamalakas na powerhouse ng human race, si Soren. Umalis ang mga patriarka pagkatapos magkaroon ng kasunduan. Samantala, nakabalik na si James sa Mount Doom. Umupo siya sa isang bato sa bangin ng likod ng bundok at nag-iisip sa malayo. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya ng matikas. Maya-maya pa ay dumating na ito sa tabi niya. Alam kong hindi ka masaya sa sitwasyon ngayon. Kilalang-kilala ni Yemima si Wyatt. Habang dahan-daang ginagawa ni Wyatt ang kanyang reputasyon sa buong Greater Realms, hamarang si Yori at kinuha ang Doom Race. Ang sinumang nasa parehong posisyon ni Wyatt ay hindi masisiyahan. Magaling ako, ngumiti si James, tumalon mula sa bato, at niyakap si Yemima. Napakalakas ni Yori, kahit na ang Grand Patriarch ay nakatayo sa kanyang tabi. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magkompromiso at sumama dito. Gayunpaman, hindi siya mananatili sa kontrol ng matagal. Hanggat nabubuhay ako, may pagkakataon pa na maibalik ang mga bagay-bagay. Kung ako ay lumaban sa kanya, ang aming lahi ay dumanas ng matinding pagkatalo. Maghihirap din ang ating kapalaran. At lalago ang swerte ng human race. Kung gayon, ano ang susunod mong plano? Kumapit si Yemima sa mga braso ni James. Natural, kailangan kong buong pusong tulungan si Yori na makuha ang mga token. May ngiti sa labi si James. Bagamat iba ito sa kanyang pinlano, ang kasalukuyang sitwasyon ang kailangan niyang mangyari. Dumating si Yemima para aliwin si James. Nang makitang okay na siya, gumaan ang loob niya. Sa kabilang banda, nakuha na ni Yori ang pangunahing rurok pagkatapos mapilitan si Dolph na bumaba sa pwesto. Umupo si Yori sa pinakamataas na upuan ng main pix hall, at isang figure ang nakatayo sa ibaba niya. Kaya ikaw ang personal na lingkod ng patriarch ng bawat henerasyon, Zizel Dalibor. Narinig ko na sumusunod ka lang sa utos ng patriarch. Tumingin si Yori kay Zizel, sinusubukang maramdaman ang kanyang cultivation base. Bagamat siya ay naging isang Kailam Akmin, hindi niya nakita si Zizel, novel drama. Tama iyan. Umalangaw-ngaw ang kaaya-ayang boses ni Zizel. Ibunyag ang iyong hitsura. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng misteryoso at maalamat na lingkod ng patriarch ng ating lahi. Napatitig si Yori kay Zizel. Sumagot si Zizel, hindi pa oras. Bagamat naging patriarch ka ng lahi ng Doom at nakakuha ng suporta ng Dooms, hindi mo nakuha ang Chaos Token. Ang aking lahi ay may panuntunan na sinusunod namin. Ang mga walang Chaos Token ay hindi pinapayagan na makita ang aming tunay na anyo. Sinusubukan mo bang suwayan ako? Nagdilim ang mukha ni Yori, at sinabi niya, nawala ang Chaos Token sa labanan sa Primordial Realm. Saan ko ito hahanapin? Baka hindi pa nakita ni Dolph ang tunay mong anyo. Sagot ni Zizel, syempre. Si Dolph ay walang Chaos Token,
kaya hindi niya nakita ang tunay kong anyo noon. Hindi ko sinusubukang suwayin ka, ngunit isang panuntunan ay isang panuntunan. Susundin ko ang iyong mga utos, ngunit kakailanganin mo ang Chaos Token upang makita ang aking hitsura. May utos ka ba para sa akin? Kung hindi, mag-iwan muna ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4274. Malumanay na ikan-away ni Yori ang kanyang kamay at sinabing, "You're dismissed." Hindi na nagsalita pa si Zizel at nawala sa kanyang paningin. Pagkaalis ni Zizel ay pumasok si Kamat sa main hall. Magalang na binati siya ni Kamat, "Sir Yori." Tumingin sa kanya si Yori at sumagot, "Ano ito?" Iniulat ni Kamat, "Sir Yori, sa palagay ko ay hindi nararapat na panatilihing buhay sina Dolph at Wyatt. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang kanilang lahi. Kung hindi, banta sila sa atin sa madaling panahon." "Sa tingin mo ba hindi ko alam?" Napabuntong hininga si Yori. Gayunpaman, ang swerte ng human race ay lumalakas araw-araw. Sa kabila nito, ang swerte ng ating lahi ay bumuti rin kamakailan. Si Wyatt ang malamang na nagdadala ng swerte sa ating lahi. Kung papatayin natin siya ngayon, malaki ang epekto nito sa ating swerte at hegemonya. Si Yori ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at nasuri ng mabuti ang pangkalahatang sitwasyon. Napakahalaga ng swerte sa kanilang lahi. Habang bumuti ang swerte ng Doom Race, mas malaki rin ang tsansa niyang masakop ang Greater Realms. Ang Heavenly Path ay labis na binabantayan ang lahat at gumawa ng mga plano para sa kung paano gumagana ang mga bagay. Ang mga nabubuhay na nilalang ay may kakayahan lamang na gumawa ng labis upang baguhin ang takbo ng kapalaran. Alinmang panig ang pinapanigan ng Heavenly Path ay may mas malaking pagkakataon na manalo. Tanong ni Kamat, "Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin?" Mataimtim na sinabi ni Yori, "Sa ngayon, kaya ko pa ring sugpuin sina Dolph at Wyatt." Gayunpaman, napakalaki ng potensyal ni Wyatt. Bukod dito, ang bilis ng kanyang paglaki ay nakakatakot. Kailangan kong makuha ang Blight Omniscience at maging isang Kylum Akmin bago siya maging mas malakas para patuloy ko siyang masupol. Ano ang dapat kong gawin sa Chaos Sacred Lotus? Pumikit si Yori at sinabing, "Ibigay mo kay Wyatt." Nagdala si Wyatt ng malaking swerte sa Doom Race at hindi kapani-pani walang pinagpala. Isa siyang dalawang panig na espada. Maaaring maging mahalaga siya sa pagtulong kay Yori na pamunuan ang Doom Race para makamit ang supremacy, ngunit maaari rin siyang maging dahilan ng pagkamatay ni Yori. Si Yori ay nagsusugal sa swerte ng Doom Race, umaasa na ito ay magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Kylum Acme rank. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay ay higit sa 80%, novel drama. Paano ang ibang lahi? Napatingin si Kamat kay Yori. Mahinahong sagot ni Yori, "Sigurado akong hindi rin pipi ang ibang lahi. Ang lahi natin ang may pinakamalaking swerte ngayon. Gayunpaman, malapit nang malampasan ng human race ang 10 great races. Dapat nilang malaman na ito ay isang labanan sa pagitan natin at ng mga tao. Kaya, malamang napipiliin nilang manatili dito at madaling ibigay ang mga token. Ang tanging variable ay ang nakatagong powerhouse ng human race. Dapat ay nakuha na ng mga tao ang token ng Cloud Race. Kung hindi ko siya mahanap at makuha ang token, hindi ko makikita si Soren at makukuha ang Blight Omniscience." Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yori habang iniisip niya sa kanyang sarili, "Sino nga ba itong taong kapangyarihang ito na nagtatago sa dilim? By the way, may mga nangyari ba sa Primordial Realm?" Tanong ni Yori. Sumagot si Kamat, "Wala pang abnormal. Noong nakaraang labanan sa Primordial Realm, namatay ang mga powerhouse ng human race, at ang kanilang asensya ay nabuo ang Universe Seeds. 49 na universo ang isinilang sa loob ng Sealed Chaos, at ilan sa mga ito ay nagsanib sa isa. Gayunpaman, hindi pa sila nakakarating sa kanilang huling pagsasanib, hindi pa nila nagagawa ang panghuling pagsasanib. Sa Primordial Realm dapat ba nating sirain ang bagong universo ng human race bago matapos ang pagsasanib nito?" Umiling si Yori at sumagot, "Walang saysay. Ang pag-angat ng lahi ng tao ay alinsunod sa Chaos Heavenly Path. Lalaban lang tayo sa takbo ng kapalaran nito, na magpapapahina sa swerte ng ating lahi. Ang tanging pagkakataon natin na manalo ay ang talunin sila ng ating swerte.
Hanggat makapasok ako sa Kylum Acme rank, ilang taon pa akong masusupol ang mga tao. Sa panahong ito, kailangan nating lipulin sila. Ito ang tanging paraan. Hindi lamang alam ni Yori ang tungkol dito, ngunit ang mga powerhouse ng Greater Realms ay mayroon ding ganoon. Mga kaisipan. Ang 10 Great Races ay direktang nagsanib puwersa upang sirain ang Primordial Realm sa panahon ng labanan noon kung ito ay napakadali. Hindi na nila kailangang dumaan sa napakahabang pagsisikap na isara at sirain ang enerhiya ng Primordial Realm. Ang kanilang kolektibong lakas ay maaaring sirain ang pinakamalakas at pinakamatatag na universo. Gayunpaman, kung gagawin nila ito, sila ay mahahawahan ng karma, at ang kanilang kapalaran ay bababa ng malaki. Dahil dito, maaapektuhan ang swerte ng kani-kanilang lahi, at unti-unting humihina ang kanilang lakas sa paglipas ng panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4275. Sige, tama na. Na-dismiss ka. Ayaw nang pag-usapan pa ni Yori ang paksa. Ngayong matagumpay na siyang naging patriarch ng lahi ng Doom, maraming bagay ang kailangan niyang ayusin at mga planong gawin para sa hinaharap. 1,000 taon ang lumipas mula nang si Yori ay naging patriarch ng lahi ng Doom. Sa panahong ito, si Yori ay hindi nagsagawa ng anumang mahahalagang plano, ni hindi siya pumunta upang makita si James. Nanatili si James sa Mount Doom, naghihintay na balisa. Gusto niyang magsimula si Yori ng digmaan laban sa iba pang lahi. Lumipas ang 1,000 taon, at hindi kailanman pinalaki ni James ang Chaos Sacred Lotus. Dahil ang kompetisyon ay natapos ng maaga, ang Chaos Sacred Lotus ay hindi pa matured at hindi pa handang pinuhin. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa likod ng bundok ng Mount Doom. Isang misteryoso at sinaunang porma sayon ang nakapalibot sa kanyang katawan. Ito ay may kakayahang hadlangan ang divine senses at naglalaman ng kanyang aura. Isang sinaunang libro ang lumutang sa harap ni James. Bumukas ang aklat, at lumitaw ang puting liwanag mula rito upang bumuo ng mga sinaunang inscription. Pinag-aaralan ni James ang Primal Mantra, ang pinakamalaking biyaya na nakuha niya mula sa Planet Desolation. Hindi niya naintindihan ang Chaos Sacred Art ngunit naiintindihan niya ang konteksto ng Primal Mantra. Matagal na mula noong nakuha niya ang Primal Mantra, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na linangin ito. Ngayong wala na siyang magawa, pinagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral nito. Ang Primal Mantra ay naglabas ng puting liwanag, na nag-project ng ilang mahiwagang sinaunang inscription. Ang mga inscription ay nasa kanilang pinakasimple at pinaka-orihinal na anyo. Noong matagal nang pumasok si James sa Omniscience Path, natutunan niyang gawing law inscriptions ang lahat sa paligid niya. Maaari niyang masira ang pinakamalalim na landas sa pinakasimpleng anyo ng mga inscription. Samantala, ang Primal Mantra ay naglalaman ng pinakasimpleng anyo ng mga inscription. Gayunpaman, ang mga tala sa Primal Mantra ay mas detalyado kaysa sa mga inscription na maaari niyang mabuo. Ang mga inscription ay mabilis na nagbago sa harap niya at ipinakita ang daan-daang milyong mga pagkakaiba-iba. Sa isang maikling sandali, ang mga simpleng inscription ay naging napakakomplikado. Mula sa pinakasimpleng anyo ng mga inscription, sila ay nagbago sa isang kompletong landas. Ang Path Power ay unti-unting pinahusay upang maging isang 9-rank Macrocosm Power. Sa huli, naabot nito ang Acme rank. Ang mga individual na inscription ay dumami, sa kalaunan ay naging 10,000 mga inscription. Ang 10,000 mga inscription ay nagbigay kahulugan sa mga landas ng langit at lupa, at ang Path Powers ay umabot sa Acme rank. Ang iba't ibang Path Powers ay nag-intertwined at cross-crossed sa isa't isa. Tahimik na nilinang ni James. Matapos pag-aralan ang Primal Mantra, ang kanyang pag-unawa sa iba't ibang mga landas ay lalong lumalim. Mula sa maagang stage ng quasi-Acme rank, pumasok siya sa late stage. Sinubukan niyang unawain ang Acme Power, ngunit ito ay masyadong komplikado at malalim. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si James na maunawaan ito ng lubusan sa maikling panahon. Alam niyang kakailanganin nito ng maraming oras at pag-aaral bago siya pumasok sa Acme rank. Kahit ilang epoch ay hindi sapat. Sa halip, kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang libong epoch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4276.
Habang si James ay naglilinang sa loob ng pormasayon, binigyan din niya ng pansin ang kanyang panlabas na kapaligiran. Bigla niyang napansin na may papalapit sa kinaroroonan niya. Mabilis niyang iniligpit ang primal mantra at ikinalat ang pormasayon. Nang magkahiwa-hiwalay ang pormasayon, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Bumungad sa kanyang harapan ang asawa ni Wyatt na si Yemima. Siguro inistorbo kita sa paglilinang. Lumapit si Yemima na may kaakit-akit ng ngiti. Tumayo si James at iniunat ang mga braso para yakapin siya. Nakangiting sabi niya, malapit na akong maabot ang Acme rank. Sa wakas, magagawa na natin ang gawa. Ngumiti ng mahina si Yemima bilang tugon. Hindi niya itinuloy ang paksa ngunit sinabi niya, narito ang isang liham para sa iyo. Naglabas siya ng sulat at ibinigay kay James. Natarantang kinuha ni James ang sulat at nagtanong, kanino ito galing? Umiling si Yemima at sinabing, hindi ako sigurado. Habang naglilinang sa aking silid, bigla akong nakadetect ng kakaibang aura. Hinabol ko ito ngunit wala akong nakitang tao. Nakita ko lamang ang liham na ito na lumilipad patungo sa akin mula sa malayo. Binuksan ni James ang liham, at lumipad ang mga mahiwagang inscription. Inabot niya ito at hinawakan ang mga ito sa kanyang palad. Biglang nagplay ang isang voice message mula sa mga inscription. Kilalanin ako sa chaos sa labas ng Doom Realm. Si James lang ang nakarinig ng mensahe. Ang boses ay napaka-misteryoso at mahina, kaya mahirap sabihin ang kasarian ng nagpadala. Tanong ni Yemima, tungkol saan ito? Sumagot ng totoo si James, may humiling sa akin na umalis sa Doom Realm at makipagkita sa kanila sa chaos. Hindi rin ako sigurado kung sino ang nagpadala ng mensahe, novel drama. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sinabi ni Yemima, ang mga miyembro lang ng Doom Race ang pinapayagang pumasok sa Mount Doom. Hindi ako sigurado kung sino ang mag-aabiso sa iyo ng ganito, ngunit ang nagpadala ay dapat may mahalagang sasabihin sa iyo. Marahil ay hindi ligtas na magpakita at maghatid ng mensahe sa Mount Doom. Ma'am, tumango si James. Kung gayon, titignan ko kung tungkol saan ito. Pagkatapos magsalita ni James, itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa state of invisibility. Pagkatapos, tahimik siyang umalis sa Mount Doom. Maliban na lang kung may nag-espiya sa kanya at nanonood sa kanyang mga kilos, kahit si Yori ay hindi mapapansin na umalis siya sa Mount Doom. Umalis si James sa Doom Realm at pumasok sa chaos, patungo sa lokasyon ng meet-up na binanggit sa sulat. Maya-maya, nakarating na siya sa kinaroroonan. Iniskan ni James ang lugar para hanapin ang misteryosong messenger. Swoosh! Biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Zizzle! Gulat na tiningnan ni James ang anino sa harapan niya. Tinanong niya, ikaw iyon. Ano ang tawag mo sa akin dito? Ibinuka ni Zizzle ang kanyang mga labi, at umalangaw-ngaw ang kanyang kaaya-ayang boses. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ito? Tumingin si James sa kanya at nakinig ng mabuti. Sinabi ni Zizzle, noong gabi bago namin idaos ang komperensya, sinalakay at pinatay ni Yori ang aming Grand Patriarch. Ang lingkod ng Grand Patriarch na si Lada, ay ginagaya siya ngayon. Agad na kumunot ang noo ni James sa sinabi niya. Nagpatuloy si Zizzle, na nagsasabing, ang Grand Patriarch ay hinulaan na ang isang kalamidad na sasapitan ang Doom Race. Alam niya na ito ay malapit na nauugnay kay Yori at siya ay sasalakayin din ni Yori. Kaya, naghanda siya ng maaga. Nagtayo siya ng isang malaking pormasayon sa banal na lugar na maaaring linlanggan ang lahat. Bagamat ang kanyang soul lamp ay napatay na, siya ay buhay pa rin. Tanong ni James, dahil buhay pa siya, bakit hindi siya nagpakita para pigilan si Yori na maging Grand Patriarch? Umiling si Zizzle at sinabing, hindi niya mapipigilan itong mangyari. At saka, kung siya ay magpapakita, ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob. Hindi mahalaga kung sino ang nanalo sa panloob na pakikibaka. Ang Doom Race ay dumanas ng malaking pagkatalo, at ang aming kapalaran ay bababa ng husto. Ito ay magreresulta sa ang mga tao ay magkakaroon ng mas maraming swerte, na magpapabilis sa kanilang pagbangon. Kalmadong tanong ni James, so, ano ang plano ng Grand Patriarch? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4277. Muling umiling si Zizzle at sinabing,
Nais ng Grand Patriarch na ipaalam ko sa iyo na ang Doom Race ay dapat manatiling mapayapa sa panahong ito. Ikaw at si Yori ang pag-asa ng Doom Race. Kung matagumpay na nakuha ni Yori ang Blight Omniscience at nakapasok sa Kylum Acme rank, magagawa nating sugpuin muli ang mga tao. Kung makakalikha ka rin ng isang maunlad na panahon. Natural, ito ang pinaka-perpektong resulta. Gayunpaman, ang swerte ng Doom Race ay hindi sapat upang suportahan ang pareho mong pagbangon ni Yori ng sabay-sabay. Upang maging powerhouse kayong dalawa, kailangang bumangon si Yori sa harap mo para masugpo niya ang human race at makuha ang swerte nila. Pagkatapos palakasin ang swerte ng Doom Race, magkakaroon ka rin ng pagkakataong bumangon. Gayunpaman, halos imposibleng makamit ang gayong perpektong kinalabasan. Kaya, kinakailangan para sa isa sa inyo na isakripisyo. Si James ay nakinig ng mabuti, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemna. Hindi siya galing sa Doom Race. Kaya, hindi siya maaapektuhan ng kanilang swerte. Ang swerte ng Doom Race ay napakalakas at patuloy pa rin sa pagtaas. Bilang resulta, ang isang walang katulad na powerhouse ay tiyak na babangon sa Doom Race sa lalong madaling panahon. Sino kaya ito? Si Yori ba? O, naisip ni James si Wyatt, na nakakulong pa rin sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ipagpalagay na ito ay Wyatt, ang mga bagay ay magiging lubhang mahirap. Kalmadong tanong ni James, sino ang sinusuportahan ng Grand Patriarch? Sumagot si Zizzle, kayong dalawa. Mas mataas ang tsansa ni Yori na makalusot ngayon. Nais ng Grand Patriarch na malutas ang sakuna ng walang panloob na salungatan. Sa ngayon, gusto niyang suportahan si Yori. Kung makolekta ni Yori ang mga token at makuha ang Blight Omniscience, maaari siyang makapasok sa Kylum Acme rank. Magagawa rin niyang sugpuin ang kanilang human race at supilan ang kanilang kapangyarihan bilang human race, mabuti. Kung mabaigo si Yori, plano ng Grand Patriarch na tanggalin siya at suportahan ka para sakupin ang Doom Race. May general idea lang ako sa mga bagay-bagay, which he asked me to relay to you. As for the details, hindi niya ipinaliwanag sa akin. Nang matapos magsalita si Zizzle ay nawala na siya sa paningin ni James. Lumutang si James sa kumikinang na chaos na may solemna na ekspresyon. Pagkatapos, bumalik siya sa Doom Realm at tahimik na pumuslit pabalik sa Mount Doom. Hindi na umuusad ang mga bagay sa direksyon na gusto niya. Kailangan niya ang Greater Realms para magulo. Kaya, kailangan niyang magsimula ng digmaan. At the same time, nag-alala si James kay Wyatt. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, si James ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Thea at umalis sa Mount Doom. Hindi pa umalis si Thea sa Chaos City. Pagkatapos makipagkita kay Thea, dinala niya siya sa isang espiritual na bundok sa ilalim ng banner ng Doom Race. Ang espiritual na bundok ay isang ari-arian na inuupahan sa mga tagalabas, tulad ng mga hotel sa Earth. Nagtayo si James ng isang sinaunang porma sayon pagkatapos makarating sa isang malayang manor sa espiritual na bundok. Ang kanyang pag-unawa sa landas ng pagbubuo ay lubos na bumuti pagkatapos niyang pag-aralan ang primal mantra. Kaya, madali siyang makapag-set up ng isang sinaunang porma sayon. Sa loob ng isang silid, tinanong ni Thea, para sa malaking panganib na makita mo ako, dapat may nangyari, di ba? Oo, tumango si James. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon ng Doom Race at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Gagawin ko ang isang plano upang harapin ang sitwasyon ng Doom Race. Gagawin ko ang lahat ng posible upang pukawin ang isang digmaan sa pagitan ng Dooms at ang iba pang mga lahi. Samantala, kailangan mong bumalik sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect at dalhin si Wyatt sa ibang lugar ng hindi natukoy. Pagkatapos, dapat mong panatilihin siya sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Bago bumangon ang human race, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, hindi mo rin siya maaaring patayin. Kung hindi, ang kanyang lampara ay papatayin, na maglalagay sa akin sa panganib. Sige, tumango si Thea. Gumaan ang pakiramdam ni James sa paghawak ni Thea sa sitwasyon, novel drama. Pagkatapos ng lahat, si Thea ay isang kakilakilabot na powerhouse ng human race noong Primordial Realm era. Naabot niya ang tuktok ng Terra Acme rank at binansagan pa siyang matrona ng human race. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4278. Nakipagkita si James kay Thea at tinalakay ang mga internal affairs ng Doom Race. Matagal nang nananatili si Thea sa Chaos City at may hindi magandang ideya tungkol sa sitwasyon. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, "By the way, may plano ka ba sa future?" Matagal nang palihim na pinaplano at inaayos ni Thea ang pagbabalik ng human race. Kung hindi siya nakaligtas sa Primordial Realm era, ang lahi ng tao ay hindi makakamit ng ganoon kalaki, at hindi rin sila magkakaroon ng pagkakataong bumangon muli. Novel drama. Gustong malaman ni James ang kanyang mga sumusunod na plano. Mataimtim na sinabi ni Thea, "Kailangan ko ng kaguluhan para lumabas sa Greater Realms. Akala ko magkakaroon ng malaking labanan sa pagitan ng iba't ibang lahi. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Nakakatakot ang mga bagay-bagay para sa amin. Kailangan mong gumawa ng paraan upang mapuko ang digmaan sa pagitan ng mga lahi ng Greater Realms. Doon lang ako makakahanap ng pagkakataon na maalis ang mga Watchers of the Dooms at ang aking pangunahing race sa mundo na makakapagkumpleto ng bagong humans, ang aking pangunahing daigdig, San Sinukob. Sa panahong ito, hindi ako maaaring magkaroon ng Dooms, o ang iba pang mga lahi, na magkaroon ng oras upang makitungo sa amin." Tanong ni James, "Paano si Soren? Dapat ba natin siyang iligtas, o?" Sumagot si Thea, "Si Soren talaga ang pinakamalakas na powerhouse ng human race. Gayunpaman, siya ay mahigpit na binabantayan ng mga pangunahing lahi ng Greater Realms dahil sa kanyang lakas. Imposible para sa atin na iligtas siya gamit ang ating kasalukuyang lakas. Mas mahalaga na makumpleto natin ang pagbuo ng bagong universo. Kapag nakumpleto na ito, ang lahi ng tao ay tataas ng malaki, at tayo lamang ang magiging dakila sa race." Lahi. Sige, naiintindihan ko. Marahang hinimas ni James ang kanyang mga attempts. Bagamat mataas ang katayuan niya sa Doom Race, mahirap mag-provoke ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi. By the way, napatingin si James sa tiyan ni Thea. Nang magkita sila, nakatutok siya sa pagharap sa iba't ibang problema at hindi niya pinansin ang mga pagbabago ni Thea. Ngayon lang niya napagtanto na medyo kakaiba ang tiyan ni Thea. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, agad siyang nagliwanag sa tuwa at nagtanong, "Buntis ka?" Bahagyang tumanggo si Thea habang hinihipo ang kanyang tiyan, na nagsasabing, "Oo. Magkakaanak na kami. Matagal na akong buntis, pero ayoko siyang maipanganak ng ganoon kaga. Gusto kong maghintay hanggang sa makumplito ang bagong universo. Sana ang kanyang pagsilang ay magdadala ng swerte sa human race." "Sige." Sumimangot si James na may matingkad ng ngiti. Nagtagal ang dalawa sa kwarto bago sila naghiwalay ng landas. Bumalik si James sa Mount Doom. Samantala, umalis si Thea sa Doom Realm at nagtungo sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Alam ni James na malaking banta si Wyatt. Kaya, kailangan niya si Thea na tahimik na ilipat siya at panatilihin siyang nakakulong sa ibang lugar. Hindi nila siya mapapatakas bago matapos ang bagong universo ng human race. Kung hindi, ang kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Pagkabalik ni James sa Mount Doom, napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Yemima. Awkward na ngumiti ito sa kanya. Sinaman siya ng tingin ni Yemima at ngumuso. Nakangiting sabi ni James, "Hindi mo ako hahayaang hawakan ka ng matagal. Wala akong choice kundi humanap ng taong maglalabas ng mga pagnanasa ko, di ba?" Hinawakan niya ang mga kamay ni Yemima, sinusubukang habarin ang kanyang damit. Gayunpaman, iniwasan ni Yemima ang kanyang pag-usad at sinabing, "Hinahanap ka ni Sir Yori. Magmadali at umalis ka. Huwag ipagpaliban ang mahalagang negosyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4279. Ngumiti si James at sinabing, "Okay. Samantala, maghilamos ka at hintayin mo ako, okay?" Pagkatapos magsalita ay umalis na si James. Tumungo siya sa main peak at pumasok sa study room noon ni Dolph. Hindi mabilang na mga sinaunang libro ang nakaimbak sa loob ng study room. Hindi kwalipikado si Yori na basahin ang mga ito noong nakaraan. Ngayong siya na ang patriarch, may karapatan siyang dumaan sa mga ito ayon sa gusto niya. Sa sandaling iyon, nagbabasa siya ng mga sinaunang aklat mula sa Sky Burial Age sa loob ng study room. Kumatok, kumatok, kumatok.
Nakarinig siya ng katok sa pinto at sinabing, "Pasok." Itinulak ni James ang pinto at pumasok sa kwarto. Lumapit siya kay Yori at magalang na binati, "Sir Yori." Itinuro ni Yori ang isang upuan sa gilid at mahinang sinabi, "Maupo ka." Umupo si James at mahinahong nagtanong, "May problema ba, Sir Yori?" Ibinaba ni Yori ang sinaunang aklat sa kanyang kamay, tumingin kay James, at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang dapat nating mga susunod na hakbang?" Agad na tumayo si James at sinabi, "Gusto kong bigyan mo ako ng isang grupo ng mga elite para mamuno. Pupunta ako sa ibang lahi, sapilitang kukunin ang mga token, at sisirain ang mga ito. Makuha ang Blythe Omniscience." Bahagyang sinabi ni Yori, "Iyan ay isang napaka-reckless na plano." Huminahon at maupo. Umupo si James, ngumisi, at sinabing, "Hindi ito walang ingat, Sir Yori. Ito lang ang pinakatapat na plano. Sa lakas natin ngayon, madali nating durugan ang ibang lahi. Magkaisa man sila, hindi natin kailangang maging takot. Dapat muna nating hampasin, sirain, at sakupin ang kanilang mga swerte. Sa paggawa nito, makakalaban natin ang swerte ng human race." Marahang tinapik ni Yori ang mesa at napaisip. Naisip din niya ang mungkahi ni James. Matapos wasakin ang iba pang mga lahi, maaari nilang sapilitang agawin ang kanilang swerte. Tulad ng isang spike, at maraming powerhouses ay tumaas sa kanilang lahi. Gayunpaman, nag-aalala si Yori na magsanib puwersa ang ibang lahi para labanan sila. Sa huli, lahat ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Samantala, ang mga tao ay makakakuha ng mas malaking swerte at mas mabilis na bumangon. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi iyon gagana. Sa sandaling masira sila, magdurusa tayo ng husto. Pagkatapos, ang bagong swerteng nakuha namin ay magiging walang silbi dahil mas nakatutok kami sa pagbawi. Habang tayo ay nagpapagaling, ang mga tao ay lumakas na sa atin." Inayos ni James ang kanyang sarili at mahinahong nagtanong, "Kung gayon, ano ang sinasabi mong ginagawa namin, Sir Yori?" Sinabi ni Yori, "Malapit nang mag-mature ang Chaos Sacred Lotus. Pagkatapos, hahayaan kitang pamunuan ang ating mga elite para mangolekta ng mga token ng ibang lahi. Ngunit, tandaan, ang aming layunin ay ang mga token. Iwasang magdulot ng mga away sa kanila na huwag magdulot ng anumang problema sa kanila hanggat ibibigay nila ang mga token." Tinanong ni James, "Paano kung tumanggi silang ibigay ang mga token?" Pagkatapos, sirain sila, sabi ni Yori na may malungkot na ekspresyon. Magalang na sagot ni James, "Alam ko na ang gagawin, Sir Yori. Kung wala nang iba, mag-leave muna ako." "Sige, tandaan na maging handa. Kapag nag-mature na ang Chaos Sacred Lotus, may ipapadala ako nito sa Mount Doom." "Salamat, Sir Yori." Tumayo si James, nagpaalam kay Yori, at lumabas ng study room. Pagkaalis sa main peak, biglang may ibang plano si James. Dahil hindi siya makapag-provoke ng digmaan, naisipan niyang kolektahin ang mga token at umalis sa Dooms. Pagkatapos, maaari niyang bitawan si Soren. Maaaring pangunahan ni Soren ang mga tao ng Greater Realms na sugpuin ang 10 Great Races. Dapat ay makabili siya ng sapat na oras para makumplito ni Thea ang pagsasanib ng bagong universo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4280. Dahil hindi magagawa ang pagpukaw ng digmaan, naisip ni James na iligtas si Soren. Gayunpaman, ang pagliligtas kay Soren ay mas komplikado kaysa sa pagsisimula ng digmaan. Nakaisip agad ng ibang plano si James. Maaari niyang subukang magtungo sa Cloud Race para tingnan ang porma sayon na itinakda ng 10 Great Races. Dati, hindi man lang niya masira ang pinakalabas na layer ng formation. Nagtagumpay lamang siya matapos siyang bigyan ng payo ni Soren. Ang pinakaloob na mga layer ng formation ay mas malalim. Sa teoryang pagsasalita, ang pagbuo ay mabubuksan lamang gamit ang 10 mga token. Gayunpaman, nakuha ni James ang Primal Mantra. Bagamat komplikado ang Primal Mantra, tiyak na malalaman niya kung paano malalampasan ang porma sayon kung mag-aaral siyang mabuti. Bumalik si James sa Mount Doom habang nag-iisip. Bago niya namalayan, nakabalik na siya sa Mount Doom. Pumasok siya sa kanyang silid at naamoy ang mabangong halimuyak na tumatagos sa hangin.
Nilibot ni James ang buong kwarto at nakita niya ang magandang Yemima sa isang bathtub na puno ng petals sa loob ng banyo. Biglang tumayo si Yemima at lumabas ng banyo. Lumapit siya kay James at tumayo sa harapan niya. Napatingin si James sa magandang katawan sa harapan niya. Ang kanyang balat ay kasing puti ng mga perlas, at ang mga patak ng tubig ay tumutulo sa kanyang katawan. Siya ay may kaakit-akit na figure at napakamapang-akit. Bahagyang natigilan si James. Noon, ginagampanan lang niya ang kanyang papel bilang si Wyatt at hindi talaga sinasadya ang kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan na talagang naligo si Yemima, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Gagawin ko ba o hindi? Isip ni James. Ang paggawa nito sa kanya ay nangangahulugang magkakaroon ng kurbata sa pagitan niya at ng Doom Race, lalo na kay Yemima. Gayunpaman, ang pagtanggi sa kanya ngayon ay wala sa karakter ni Wyatt, at tiyak na tatanungin ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto mo ba ang nakikita mo? Umalangaw-ngaw sa silid ang kaaya-ayang boses ni Yemima. Napakagandang tanawin, matapat na sagot ni James. Si Yemima ay talagang isang kaakit-akit na babae. Siya ay perpekto mula ulo hanggang paa. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba ako babuhitin sa kama? Ha? Oh, tama. Napaka-proactive mo ngayon, at hindi pa ako sanay. Kinakabahan ako, sabi ni James. Sa kanyang mga salita, si Yemima ay naging mas aktibo. Matikas siyang humakbang patungo kay James, ipinulupot ang mga braso sa baywang nito, at hinayla siya papunta sa kama, novel drama. Sa gayong mga kalagayan, hindi siya maaaring tanggihan ni James. Wala akong choice kundi gawin ito. Kakayanin ko ang anumang karma na dumating sa akin pagkatapos kong makontrol ang Greater Realms pa rin, naisip ni James. Nagpa siya si James na labagin ang kanyang moral para sa kinabukasan at kaunlaran ng human race. Kinabukasan, nagising si James sa kama at kalong si Yemima. Naniniwala ako sa'yo, Wyatt. Maya-maya, tiyak na ibabagsak mo si Yori. Magtitiis muna tayo sa ngayon. Ang matamis na boses ni Yemima ay umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Sinusubukan pa rin ni James na ay proseso ang kanyang ginawa. Pinagtaksilan niya si Thea.